Suman moron recipe. Ito na ang pinakamadaling paraan kung paano gumawa ng suman moron na masarap, malambot at higit sa lahat, napakadaling gawin. Hindi ito ang original version ng Leyte moron pero ang lasa niya ay di nagkakalayo. Huwag na tayo doon kasi masyadong matrabaho yun. Para simulan ang recipe ito ay naglagay lang ako ng 1/2 cup glutinous rice powder, 1/2 cup rice powder, 1 cup pure gata as in walang tubig. Pinapapiga ko ito sa palengke, 1/2 can condensed, konting asin at 1/4 cup dinurog na mani tapos haluin ng mabuti. At naglagay rin ako ng 2 kutsarang margarine. Pagkatapos ay nilagay na natin yung mixture, haluin natin to ng 10 to 15 minutes hanggang sa ma-form yung dough sa mahinang apoy. Dapat sa mahinang apoy lang para maiwasang masunog. Kapag ganito ng itsura ng ating dough ay pwede na natin tong hatiin sa dalawa. Iwan natin yung kalahati para lagyan natin ng tablia powder. 1/4 cup pala ang nilagay ko dito at haluin ng mabuti hanggang sa mag-well combined yung tableya sa dough. Habang hinahalo ko nga ay parang nakukulangan pa ako sa ating tableya kaya naglagay pa ako ng pinatigas na tableya, isang circle. Kapag ganito na, pwede na ito hanguin, ilagay sa lagayan at palamigin. Habang nagpapalamig tayo, ihanda naman natin yung mga dahon. Pahiran natin ng kaunting margarine or oil para iwas dikit. Though hindi naman talaga siya dumidikit pero para sigurado lang tayo. At ngayon nga ay magbabalot na tayo. Sa servings naman, naglalagay lang ako ng tag-iisang kutsara ng ating dough. Dito ipapakita ko sa inyo ang dalawang way ng pagbabalot ng ating suman moron. At itong unang ginagawa ko nga ay ito yung tinatawag nilang lubed moron. At ito yung common na nakikita natin sa market. Medyo matrabaho to kaysa doon sa isa pang style na gagawin natin. Ipagtanday-tanday lang natin hanggang sa maka-form tayo ng lubed. Ano ba yung tanday-tanday sa Tagalog? Charot. Irolyo at pisilin yung magkabilang dulo. Dapat compress na compress talaga yung moron sa loob. Para firm siya pagkaluto. Tupiin yung magkabilang dulo at i-rest muna. Ngayon gagawin naman natin yung pangalawang style. Ganun lang din. Kumuha lang ako ng tag-iisang kutsara ng ating dough. Pero instead nagagawa tayo ng lubed ay diniretso na natin tong nilagay sa dahon. Pinagpatong lang. Una natin nilagay yung white na dough. Tapos pinatong natin yung chocolate at finalatin-slatin lang. Tapos o yun, okay na. Sobrang bilis lang nitong gawin kaysa dun sa isa. Kaya itong way na to ang ginagawa ko sa aking mga pa-order. At ito na nga yung nagawa natin lahat. Sa recipe ito ay nakagawa tayo ng 9 suman moron. At ngayon nga ay tatalian na natin sila isa-isa. Sa pagtatali naman may technique dyan. Kasi dapat ay mahigpit talaga yung pagkatali para hindi lumabas yung moron kapag kaniluto na siya. Para mahigpit talaga yung pagkatali ay dapat bigla-bigla yung paghila sa panali. Maramdaman mo naman kung mahigpit yung pagkatali kasi pag pinisil mo yung suman dapat matigas ito. At nalinis na nga natin lahat. Ilagay na natin ito sa steamer at lutuin natin sa loob ng 15 minutes. After 15 minutes nga ay luto na nga itong ating suman moron. Ngayon ay magbukas na tayo para makita na natin yung itsura at mahatulan na natin kung masarap ba talaga ito. Kasi itsura pa lang kitang-kita mo na ang sarap talaga niya at ang perfect ng pagkagawa natin. Sa lasa naman, ako na ang magsasabi sa inyo, napakasarap. Matitikman nyo lang yung lasa kapag gumawa rin kayo. Charot.